kami kay Director. Isa siyang drug addict, hindi ko pinaniwalaan ng kulay. I-disperse nyo na kami. May mga intel na pumupunta sa amin. Dahil sa PNP, kumaano po yan. At tumatanggo mga pagdalas ng... Oh, i-disperse daw tayo. Ready, ready. I-disperse daw nila tayo. Sige. Kung i-disperse tayo, aristuhin tayo. Aristuhin nila. Pabalik-balik. Kanina pa kami nag-negotiate sa inyo eh. Hindi nyo nga kaya aristuhin ng adik na presidente. Kami ang inaharas nyo. Aristuhin nyo ang adik na presidente. Hindi kami. Tama. Mapayapa ka naman. Naghaharang ba kami? Hindi naman kami nagbabarikada. Nandito na nga kami sa gilid. Pabalik-balik na ipatawag kung ano-anong mga negosasyon. Hindi po kami nandito para manggulo! I-disperse nyo kami kung i-disperse nyo. Di Magulo tapos. ba kami? Na kailangan nyo ganunin! Ang mga kriminal, ang magnanakaw, yun ang aristuhin nyo. Yung adik na presidente, yun ang huwag yung sundin. Kami ang mga mamamayan. Ang sahod nyo galing sa taong bayan, hindi kay Marcos. Sige, go ahead. General Taos, kung aristuhin kami, i-document nyo, sabay-sabay tayo magpa-aresto. Okay, libre ang ating apunan, libre ang agahan, wadyado pa tayo. Sige, ready. Aristuhin tayo kung aristuhin ko. Pag may plano kayo na arestuhin kami, hindi kayo isang tao lang! Lahat kami dalhin nyo sa kulungan! Isama nyo si BBM! Paulit-ulit na lang, pabalik-balik. Aristuhin nyo ang adik na presidente, hindi kaming mamamayan. Dapat, yung nasa Malacanang, ang arestuhin ninyo. Ang pinaglalaban namin dito, kasama kayo. Kasama kayo dito dahil kayo sinisingilan ng mga buwis. Nasaan ang buwis ninyo? Kinukurap. Pumapayag kayo ng ganon. Dito Kung ka! arestuhin nyo kami, lahat kami arestuhin nyo Ng dito. gobyerno, Wala ang kaming arestuhin aras ka. dito. Kundi laban ang ipaglaban namin ng aming karapatan. Bilang nagpapayan ng tax. Huwag nyo kaming tawanan. Huwag kang tumawa dyan! Dahil hindi kami nakikipagtawanan dito! Ganito po ang sinasabi namin dito! At ito pa ha, alam naman namin na pinipicturan nyo kami, kakasuhan nyo kami, hindi kasuhan nyo na. At bago mangyari ang pag-aresto, sasayawan muna natin Zumba Girls ng Crime Against Corruption sa Quezon City. Lumapit pa kayo dito. Move forward please. Isayaw, isayaw. At ano ang panawagan ng taong bayan? Marcos resign! Marcos resign! Sa Sendang 13! Marcos resign! Magnanakaw! Pinuno ng sindikato! Dito sa bansang Pilipinas! Marcos resign! Aristuhin! Ang Ikulong! Sa Sendang 13! Yan po ha! Dadagundong ang ating panawagan! At ang uulitin ni Ka-Eric, hindi po ito sa numero, kundi sa tamang panawagan. Kung ang presidente ang pulong kriminal, bakit ang panawagan ninyo ang vice-presidente mag-resign? Kalokohan. Kaya, ang nakikinabang kay Marcos, ayaw pababain si Marcos dahil nakikinabang sa panunurakot. Ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat tayo ay sumama. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa Sendang 13. Yun, panawagan na. At magsasalita ngayon si Retired General Daos. Magbabalik mamaya si Retired Colonel Contapay. Retired General Daos, dito na sir, pwede rin. Gandang umaga, mga kasamahan ko. Retiradong uniform personnel nandito. Nandiyan lang sila. Mga polis na retirado. Mga senior citizen. Nakapwa ko senior citizen at mga kabataan na matitino ang isip. Yung hindi isip kaliwa. Narito po ako. Isa rin akong Ilocano. Ang presidente ay Ilocano. Ang Chief of Staff ng Armed Forces ay Ilocano.
karamihan ay mga Ilocano, pero wala sa kultura ng isang Ilocano ang mag-adik at magnakaw ng kaban ng bayan. Sabi nila, galit na galit sa akin ang mga kababayan ko sa Bawang. Galing pa ho ako ng La Union. Lumuwas lang po ako dito para ipulaslas ko ang aking damdamin. Hindi lang bilang isang Ilocano, kundi bilang isang Pilipino at isang bilang na senior citizen. Ginagawa ko po to. Pati nga yung asawa ko, pinapagalitan ako eh. Bakit daw nakikihalo ako sa ano? Alam mo, sabi ko, nung nasa serbisyo ako, ang ano namin, hadikain, kahit ngayon, to protect, to serve and to protect. Unang-una, magserbisyo ka at protektahan mo. Ang alin? Ang tao at ari-arian. Kaya, itong nangyayari sa ating Pilipinas, ay ma-analyze nyo po eh. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-analyze. Unang-una, noon pa, nung hindi pa presidente si BBM, inilapit yan kay Digong, President Duterte. Nino? Ni Bongbong, ni Senator Bongo. Nilapit niya para daw i-appoint. Nagpapa-appoint si BBM bilang Secretary ng Agriculture. Ito po ay hindi pinayagan ni President Duterte dahil alam niya ang background ni BBM. Parati niya nga sinasabi, he is a weak leader and a drug addict. May bagahe siyang dinadala. Kaya hindi siya pumayag. Noong ang kakandidato na siya, inaano na naman niyang maging vice-presidente niya. Ni Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Sara dahil ayaw pa niya maging presidente. Kaya siya ang ginawang kandidato para sa vice-presidente na unit team. At ang ano nila ay babangon muli ang Pilipinas. Nabudol po ako. Binoto ko siya nang nagkampanya ko para sa kanila. Siya ang presidente ko. Meron akong resibo yan, may mga picture ako. Dati kahit nasa DILG ako, ako po yung chief of staff. Magkakasama kami ni Secretary Anyo, ni General Ginsay,